Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa tatlong Amy Row House na project namin sa Phase 6. So, bali ang ginagawa po namin is tiling works muna kami. Pinapatapos po muna lahat ni Ray ng tiling works. Ito po yung first unit. Ayan. Ayan po yung ating mga kaganapan na dito. Ayan po. So, bali yung isang unit po is halos kompleto na. Then, sa mga susunod po na araw, baka by next week o etong week na to, dumating na po yung isang pintor na hinar ni Ray. Dito po namin siya i-assign. Ayan, si Kuya Jopol. Dati na po namin siya nakasama, pero yun nga, since available siya, kinuha siya ni Ray. Actually, kay Ma'am Flor, kasama na namin siya, kaso biglang umuwi ng probinsya. So, malaking bagay na kahit may nawala, is mayroong madadagdag na naman ulit sa team namin. Ayan po. So, bali yung tiles po dito sa CR, hindi pa namin natapos yung sa laboratory kasi nag-add kami. Ayan, nag-add po sila ng at least 5 cm po ata yan before i-tiles. Ayan po. Tapos yung pinaka kisame naman po dito sa ceiling is, ayan na, nabago na po namin siya. Ito yung para sa exhaust, yung dalawang pin lights natin. Tapos, dito yung wirings natin is magpapanibago tayo. Hindi pa namin siya nabutasan. Ayan po. So, bali dito po sa ating second unit. Ayan. Waiting lang kami sa garage tile na 12 pieces. Ayan po. Then, natapos na rin po yung ating pagtatiles dito sa living area. Ayan. Hanggang dito po sa room, natapos na rin po siya. Ayan. So, bali dito po muna namin nilagay yung ibang mga gamit, mga accessories. Ayan. Then, yung ating garden is, yung laundry area natin is, nalagyan na rin po siya ng tiles. Ayan siya. Tapos, yung ating kitchen, yung ating flooring sa kitchen, okay na rin siya. Na-tiles na rin. So, naglagay lang tayo ng pinakasapin para sa halo. Ayan. So, nag-i-start na rin po ng tilings dito sa ating bathroom. Ayan. So, bali kanina nagpa-add po kami ng adhesive tsaka ng semento. Ayan po siya. Sa third unit naman po, kaya hindi pa po muna kami nagpipintura kasi nga po malikabok dahil sa paghalo ng semento tsaka adhesive. So, bali itong third unit, nag-start na rin po sila Kuya Joan ng pagtatiles dito. Marito mo na kayo. Ayan. Tapos kanina po pala, eto, nakiusap kami sa guard na magpasok kami ng 10 adhesive tsaka 5 semento. Ayan, buti na lang babait si Kuya Guard. Wala po kasi kaming gagamitin. Wala? Actually, meron pa naman. Kaso mabibitin po talaga yung aming gawa kung hindi kami makakapasok ng adhesive. So, pinakiusapan na lang po ni Ray si Kuya Guard. Ayan. Ayan. So, bali yung ating kitchen, wall tiles, tapos na rin po siyang i-tiles. So, yung ilalim na lang ang hindi kasi si Kuya Joan ang bahala dito sa ating ilalim ng ating
lababo. Ayan. So, bali, ang itatayo sa lang po namin dito. Ito, tsaka yung bathroom. Tsaka po yung dito. Tsaka po yung wall tiles dito sa ating kwarto. Ayan. Kaya doon po yung pamunta pa ako na naman. Sabi mo nga dito ka lang mupahan eh. Ha? Oo. Dito ka lang mupahan. Kasi, doon pa, way siya. Ano ka lang mupahan? Saan ba yung niya? Sa probinsya yata. Ba't mo mupahan siya dito sa isi eh? Kaya nga, pwede mo siya mag-stay sa Balik ka ano. lang niya dito eh. Ha? Baka balik ka na rin sa Manila. Kasi, hanap lang niya sa upahan doon. Dito na mupahan sa ano? Kaya nga eh. So, bali, ang nandito po is si Tatay Bobby, sila Kuya Joan, apat sila nila bayaw. So, pinapatapos po namin lahat ng tiling works dito para pumasok naman po yung ating mga pintor. Ayan, mga pintor naman siya. 10,000. So, bali yung request po ni ma'am na kornisa dito is magtitingin pa kami sa oil. Ha? Ano, kahit maganda pa, ano, yung maganda eh, yung paha ka lang naman. Hello po, update po tayo dito sa tatlong unit na ginagawa namin sa Phase 6. Ayan, so bali tatlong unit na po, pangatlong unit na po ang nalalagyan namin ng tiles, kaso kinulang po siya. Ayan, so bali nag-PM lang po ako sa may-ari na ayun, meron po tayong additional na 20 pieces na 60 by 60 na tiles dito sa ating sala. So, bali, ang wala na lang po dito is yung wall tiles natin sa room. Ayan. So, sa nagtatanong nga po pala kung nasaan ang room, nandito po sa pinaka-back extension. Ito po. So, nasinsil na rin po namin yung pader para makapaglagay na rin po kami or makapag-install na po kami ng tiles. Ayan. So, halos matatapos na po namin yung tiling works dito sa tatlong unit na row house. Ayan po. Isusunod naman po natin yung ating bathroom. Ayan. Yung sa second unit po, yung ating bathroom, malapit na rin po siyang matapos. Papunta na po tayo sa exciting na part, yung pag-i-install po ng mga accessories. Siyempre, ipanguhuli po natin yan para hindi rin po namin madumihan, malikabukan, at the same time, hindi po namin siya madamage. Ayan. So, lagi nyo pong tatandaan sa pinaka-renovation, pwede po tayo maglagay dyan ng extra light, pero wag po muna nating i-install lahat. Kasi while ongoing pa po yung renovation, pwede po kasi yan madamage. Okay lang po yung yung maalikabukan kasi pwede naman pong linisan. Kaso pag na-damage, natamaan, yun po yung mahirap. Ayan po. So, wag din po natin agad pinturahan ng pang-final. Pwede po tayong first coating pa lang, pero pag final po, tsaka na, pag tipong ito-turn over na po natin siya sa may-ari. So, pagdating po sa renovation, hindi po pwedeng basta-basta lang, 'di ba? Hindi po pwedeng pwede na 'yan, okay na 'yan, hindi po pwede. Kailangan po talaga is proseso. Pagsunod-sunod rin po natin, kumbaga step by step. Ayan po. So, waiting na lang po tayo sa mga kulang na tiles namin dito sa unit ni ma'am. Ayan, kukumpleto na rin po 'yan. Baka po itong week kumpleto na po siya. Halos na-install na rin po. Ayan. Hello po. Ay, pinto lang. Today is Saturday po. Bali, update po tayo dito sa tatlong row house na malapit na po namin siyang matapos. Actually, patapos na po yung aming, kung sa percentage po ng tiling work, siguro nasa 90% na kami ng accomplishment po sa tiling works. Tapos, nag-start na rin po kami sa aming painting works. Ayan. Ito po yung isang unit muna na papasukin natin. So, halos kompleto na po ito. May gate na. May first coating na rin po tayo ng pintura ni Lumina. Ayan, may mga hinabol si Kuya Joseph na
Ayan, pag may nakita kayo parang mga patsi-patsi dyan, hinabol yan ng masilya. Ayan. Tapos itong first unit po is meron na rin siyang yung mga glasswork ni ma'am, pina-install niya na para makita na niya yung pinaka-itsura. Hindi pa siya as in final kasi hindi pa naman tayo totally buo talaga yung renovation. Pero at least kahit paano, kita na natin. So last time na vlog ko, ito po yung nilagyan ni Kuya Joseph ng semento, tapos ayan hinabol niya ng masilya. Ayan po. Tapos ayan, may mga patsi-patsi tayo dito na kailangan habulin ng masilya. So dito po sa loob, ganito po yung napili nila ma'am na pintura. Ayan po. So, may pagkadilaw. Hindi ko alam yung pinaka-shade niya, pero ito po is first coating pa lang. Yung instruction na first coating pa lang is kay Ray kasi para ang second o third coating natin is pag malapit na namin siyang i-turnover sa may-ari. At least kahit paano, napagulungan na namin siya ng first coating. Ayan. So, lalabas pa yung pinaka-dark na color niyan pag meron na tayong second to third coating po. Ayan. Kung mapapansin nyo, kita pa yung nipis. Ayan po. Tapos hindi pa siya tinatamaan ng ilaw. Ayan siya, oh. Merienda mo na kayo. Dumami. Ayun, parang naputublat dito. Sige, ayaw na ka. Ayan, merienda muna. So, tatanungin ko rin pala si ma'am kung magpapalagay pa siya ng baseboard paint o hindi na. Ayan po. So, lalagyan lang po natin ng pintura dito. Is itong paste na to. Pag ganyan po siya. Ayan o. Hanggang dito po. Tapos, the rest po is ito po, lalagyan natin ng fluted panels kaya hindi na natin yan pipinturahan. Tapos dito nga po pala, tatanggalin muna namin to. Ayan. Yung kornisa po dyan tatanggalin namin. Tapos si Ray po ang magkakasa nung binili nyong kornisa na malapad. Si Ray po ang gagawa nun. Ayan. So, pahintay-hintay na lang. Kasi wala nang kakasa na iba. Ayan. Si Ray na lang po muna. Ayaw din ni Ray ibigay sa iba. So, siya na lang daw ang gagawa nung final natin dyan, ma'am. Ayan po. So, dito po sa room, ayan. Yung suggestion ni ma'am na lagyan din po yung pinakaloob ng cornisa, ayan po, yung pinakaloob ng ating tambol para rin kasi siya matuloy. Ayan, parang buo rin po yung ating cornisa. Ayan, tapos yung mini tambol natin, ayan po siya na finish na rin, may pintura na. Yung ating si ma'am ang pumili po or nag-decide na puti na lang yung pinakakulay ng cornisa. Okay lang din naman kasi hindi siya totally same. White siya, oo. Pero tingnan nyo, iba rin yung pagkakulay ng PVC panels. Iba rin po yung tiles. So, makikita mo kung alin dyan yung cornisa. Diba? So, napinturahan na rin po siya ni Kuya Joseph. Ayan. So, bali ma'am, dumating na yung aking pintor. So, saktong-sakto kasi, ayan nga po, kailangan na sila dito. So, doon nga po pala sa vlog ko, may nagtatanong, saan daw po yung kwarto? Ito po yung kwarto. Ayan po. Dito po yung peg ng kwarto. Tapos dito po yung sala area. Ayan. So, dito sa ating laundry area / garden. So, ganun dapat ganun dapat ang big kasi. Laundry area / garden. Is napinturahan na rin po siya ng gray. Ayan o. Ito may pintura na siya.
Ayan, to follow na yung iba dyan. So, sunod-sunod na rin yung mga gagawin pa natin. So, good idea na kulay gray yung ginamit. Kasi hindi siya lumayo dito sa tiles natin. Ayan o, diba? So, dilagyan lang namin yung sapin para hindi rin mahirapan maglinis. Mapapansin natin, napansin ko po pala manipis pa. Ayan, first coating pa lang po yan. So, naglagay din tayo ng masking tape. Ayan, para hindi madumihan yung ating glass door. Ayan, glass door na lang po yung tawag ko. So, sa mga nakapanood po ng aking vlog, ang galing daw kasi bukod sa glass door sa taas, meron siyang O-ring. Ayan. So, perfect ventilation po talaga. Sabi rin sa nag-comments. Ayan. Actually, idea po talaga ito ng may-ari. Kaya, nagkakaroon din tayo ng mga ideas dahil din po sa mga ideas na mga nagpapagawa sa amin. So, ito po, siguro pag na-finish na po yung ating cove at pwede na natin ilagay yung mga ilaw, ilalagay na rin po namin yan. Pero, yun nga, para hindi rin siya madumihan, basta po na-finish na namin to, ay ikakabit na po nila yung ating mga pin lights. Ayan. So, bali kung mapapansin nyo, tapos na yung tiling works dito sa room na to. Check ko nga dito sa may Ay, ito na lang yung hindi na tiles. Ito na lang po. Ayan. So, ang kulang na lang po dito is yung ating cabinet. Kitchen cabinet na up and down na yan. Yan. Tapos yung ating mga accessories na lang. So, pag ganitong pintura po ang pinag-uusapan, medyo kailangan maingat, detalyado, para maging maayos po yung outcome. Napansin ko nga dito may mga ganito. Papahabol ko na lang to kay Joseph. Ayan. So, pag ito pong patapos na, talagang nagiging tawag dito, kailangan i-check ko rin talaga para ako na mismo yung magsabi sa gumagawa na dapat ayusin. Yan o. Tapos dito naman po tayo sa pangalawang unit. Ito po yung pangalawang unit. Ayan. Yung malalaban, yung ano. Yan, merienda muna kayo. 19, 11, 12. Except doon sa kabilang CR, yung ganito ba? Tawag ito. Yung ganito, oh. May mga bako-bako doon. Kailangan habulin ng masilya. Yung na nila? Sila? Hindi. Dito, sa atin na yun eh. Hindi to. So, bali, itong second room natin, natapos na rin po yung pagta-tiles. Ayan, dito. So, yung second room, nalagyan na rin po ng kornisa yung pinakaloob po ng tambol. Pero, hindi pa siya napinturahan. Ayan. So, ito pala, ma'am, ito pala yung sinasabi mo na mga pinto. O yung mga pinto, patabi na lang dito kasi, ayan, may paggagamitan pa sila, ma'am. So, pag may ganyan pong mga pinto ni Lumina, bintana, at gusto nyong may paggagamitan kayo, pwede niyo po kami sabihan, katulad kay ma'am, pwede po namin siyang itabi. Ayan. Actually, goods pa yan kung hindi pa basag. Pwede pa yan. Papalitan mo nga lang ng hamba kasi yung pinakahamba po ng mga pinto is hindi na pwede. Kasi syempre, nagtibag ka, masasama na po yung hamba. Yan. So ito, bali pinapatapos lang po namin yung tiling works. Ipapakontinue na po natin yung pag-welding. Yung ating welding works. Yung welding works naman po natin, dito na lang po halos sa laundry area. Ayan po. Tapos ito nga po pala, may share lang po pala ako sa inyo. Si ma'am po kasi is mga September pa siya bumili ng tiles niya sa sala, sa bathroom, tsaka po sa garage. Ayun. Okay lang din naman yung kasi kahit paano na i-ready mo na. Kasi yung pala yung magiging problema. Pag ngayon pa lang kasi po namin to ini-install, tapos nagkulang kami ng 20 pieces last week.
So, nahirapan si ma'am maghanap. Buti na lang po may nakuha siya. Ang wala pa naman, puro sa mga gilid-gilid. Ayan. So, bali, siguro ang masasuggest ko, pag kailangan na siguro ng tiles, tsaka na lang po tayo bumili. Kasi si ma'am, sa totoo lang, nahirapan siya. Kung saan na sila pumunta para lang makahanap nung same code, tsaka same batch. Ayun. So, dun sa renovation namin dito, meron tayong nakuhang ideas. Kasi minsan, yung mga stock po ng tiles is wala na. Out of stock na. O kaya, makakuha man tayo nito, pwedeng medyo light, mas light pa dito, o kaya medyo dark. Ayan. Kaya pag ongoing na po yung renovation, tsaka na lang po tayo bumili ng mga tiles. Ayan. Kasi nahirapan talaga si ma'am. Talagang pinagdadasal namin na makakuha. Kasi syempre ano magiging itsura niyan, di ba? Lalo na nakaraan dito yung kulang. Sa kabilang ano po yun, kabilang unit. So pagdating sa kabilang unit, nabitin na kami. So bali yung ating bathroom dito, halos patapos na po siya. Ayan. So, si Kuya Joseph naman is continue sa pag-apply ng plot. Plot na yan, di ba? O, plot na yan. So, dito rin po kinulang kami ng 12 pieces naman na 40 by 40 na garage tile na dati pa ni ma'am nabili. So, yun nga, habang ongoing po yung renovation, tsaka na lang po tayo bumili ng tiles. Kasi yun nga, nauubos pala yung stock. So, bali, dito naman po tayo sa third unit. Yan. Dito po kami nabitin ng tiles sa sala. So, imagine, ilang piraso yun? 20 pieces. Buti na lang si ma'am, may nakuha pa siya. Ito po yung sinasabi ko na kailangan pag bumili po tayo ng tiles talagang pag kailangan na ng ating installer para talagang yung mga bagong stock, bagong batch ang makuha natin. So good thing na nakakuha si ma'am. So wala tayo ditong naging diferensya. Ayan, halos natapos na. Mapapansin nyo, yung ilalim po ng ating lababo is naka-tiles. Siya na po yung magiging sapid ng ating cabinets. Yan. Request po ng may-ari. Sa pastry po yan, dahil nakita ni ma'am. So, ginaya na lang din po namin. Then, sa mga susunod na projects namin, ganun na lang din po yung gagawin namin. Actually, mas okay nga po yan na idea. Para hindi rin po masira yung ating cabinets. Lalo na kung kahoy po yung gagamitin natin. So, as you can see, tapos na yung ating tiling, tapos na yung ating ceiling works. Ayan. So, dito po sa kwarto, is ongoing yung ating wall tiles. Yan. Then, isusunod na rin po natin dyan yung paglalagay ng ating cornisa. Then, ayan na. Proceed lang tayo sa pagmamasilya. Tapos, ito na lang talaga matitira naming ita-tiles. Itong isang bathroom. Ayan. Halos isang bathroom na lang. Tapos, ma'am, pasensya na nagpa-add po ulit sila rin ng adhesive. Medyo, yun nga po, syempre, karamihan dito is styling works. Kakain po talaga ng adhesive. Hindi naman po kami pwede mag-dry pack dyan. Ayan. So, yun lang. Sa amin po kasi talaga sa rehouse makeover, ang gamit po talaga namin is adhesive tsaka halong semento. Hindi po kami nagda-dry pack. Pero yung iba nagda-dry pack, wala naman pong kaso yun. Kaso, mas prepared po ni Ray yung halong semento tsaka adhesive. Ayan. Kaya marami po talaga kaming na-consume na adhesive. So, bali mama, ito, pinapasok po namin to kanina. Nakiusap kami sa guard. So, bali ma'am, sabi ni Ray, according kay Ray, baka kulangin pa daw kasi ito pa nga yung ating bathroom. Ayan. Imagine, itatiles yung flooring tapos yung side. Medyo malaki rin po kasi yung area. So, ito na lang talaga ang aming last na itatiles.
Ayan po. So, isa rin po pala sa tips na narinig ko kay Ray, itong 30 by 60 na tiles na to, na ini-install ni Kuya Joan, kailangan daw po kasing ibabad sa tubig. Kasi malakas siyang sumipsip ng tubig. Ayan. So, halos kumpleto na po kami ng tiles. I-install na lang. Ayan. Siguro sa mga susunod na araw, pwede ko na rin pong pa-applyan ng pintura yung ating yung ating gate. Ayan. Para magkaroon na rin po ng ng kulay.